Sabay sa pagdiriwang ng 75 taong ugnayan ng Pilipinas at India, ang makasaysayang pagbisita roon ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming kooperasyon ang inaasahang maseselyuhan ng dalawang bansa, kabilang sa usaping pang-ekonomiya. Mula po sa New Delhi sa India, nakatutok live si Salima Refran. Sam. Emil, namaste dyan sa inyo sa Pilipinas. Pasado alas 4 ng hapon dito sa New Delhi sa India, kung saan sinimula ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang 5 araw na state visit dito sa India. Pasado alas 2 ng hapon nang dumating sa Palam Air Base dito sa New Delhi ang Pangulo. Sinalubong siya ng Indian Minister of State for External Affairs at iba pang matataas na opisyal ng India bilang panimula sa 5 araw na state visit ng Pangulo. Bago tumulak pa India, binigyang diin ng Pangulo ang ugnayan ngayon ng dalawang bansa sa maritime defense at pagkakapareho ng mga strategic interests. Sinabi ito ng Pangulo sa huling araw ng Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at India sa West Philippine Sea. Our geostrategic position as coastal states that border the busiest international trade routes, our steadfastness in upholding international maritime law, and our unwavering commitment to regional peace and cooperation serve as a credible foundation of our active and growing maritime cooperation. Maraming kooperasyon sa pangangalakal, ekonomiya, teknolohiya, kalusugan, agrikultura, turismo at iba pa ang inaasahang maseselyuhan sa state visit na ito. I want this visit to bring concrete benefits to the people, such as more affordable medicine and greater connectivity and food security. Makasaysayan ng state visit na ito sa India ng Pangulong Marcos Jr., lalo't pinagdiriwang ang 75 taong kooperasyon at pagkakaibigan ng Pilipinas at India. Inaasama pagtitibay pa ang ugnayan na yan sa mga kasunduang pipirmahan ng dalawang bansa. It's already the 4th largest economy in the world. It will be a 5 trillion economy estimated around 2027. It's a high technology country. Sabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, pag-uusapan ng Pangulo at ng kanyang gabinete ang rekomendasyon ng Department of Agriculture na itigil muna ang importasyon ng bigas at itaas ang taripa para dito. Emil, ayon nga kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, nasa 35% yung rekomendasyon nila ng increase sa taripa sa imported rice. Pero hahati-hatiin daw yan sa ilang tranche. Samantala ngayong gabi naman ay makikipagkita ang Pangulo sa Filipino community dito sa New Delhi. Bukas naman makikipagpulong ang Pangulo kay Indian President Draupadi Murmu at Prime Minister Narendra Modi. Gayon na rin mangyayari yung mga bilateral meetings sa dalawang bansa. At yan muna ang latest mula nga dito sa New Delhi sa India. Emil. Maraming salamat, Salima Refran.